Hi, hello! Isang magandang araw, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng ating pagbasa. Para naman sa araw po ng Lunes, May 20, taong 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Juan. Ang kabanata po ay 11, mga talatang 25 hanggang 34. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at mga kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak, itinuhog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. O nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyokayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus ay nakitang patay na siya. Hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Ito po ay paghahabilin ng ating Panginoong Jesus sa kanyang ina, sa kanyang alagad. Sapagkat alam naman natin na kapag ang isang ina ay ulila, ang dapat na nag-aalaga ay walang iba kundi ang kanyang asawa. Ngunit sinasabing noong mga panahon na yon ay patay na rin si Jose. Inihabilin niya ang kanyang ina kay Juan sapagkat maaaring ito lamang ang kanyang mapagkakatiwalaan na mga ngalaga mag-aaruga sa kanyang ina. Si Maria, ina ni Kristo, ina ng Iglesia, sabi ng Katisismo ng Iglesia Katolika, number 963, nananatiling nakatindig si Maria sa paanan ng krus kasama si Juan. Sila lamang maaari yung mga hindi sumibat, hindi tumakas, hindi lumayo sa gitna ng paghihirap ng ating Panginoon. Meron nga ako napanood na isang video Naroroon talaga si Juan at saka si Maria habang ang Panginoong Yesus ay pinapako, kasama sila sa crowd. Kaya naroroon sila. Ang ibang mga alagad nagsipagtakas, nagsipagtaguan. Simula nang ipako si Jesus sa krus at ihulog ang krus sa hukay, dama ni Maria ang matinding hirap kasama ng kanyang anak at nakiisa sa kanyang sakripisyo ang kanyang pusong ina. Puspos ng pag-ibig ay sumang-ayon sa paghahain ng kanyang anak bilang biktima. Sa wakas, si Jesucristo habang naghihingalo sa krus ay ipinagkaloob si Maria bilang ina sa alagad sa pamamagitan ng mga pangungusap. "Babae, ayan ang iyong anak." Inihabilin niya Maaring si Juan ay kinakitaan ng maganda ng ating Panginoong Yesus, kaya si Inang Maria, si Inang Berhen, ay sa kanya niya inihabilin, hindi sa mga alagad na iba. Bakit? Wala naman dun yung ibang mga alagad Ang naroroon lang ay talagang si Juan, kaya sa kanya inihabilin si Maria. Si Maria ay hindi natakot gaya ni na Pedro at iba pang mga apostol. Ang tunay na alagad o ang sumusunod kay Jesus ay hindi siya iniiwan. Hindi siya ipinagkanulo. Bagkus nananatili at sasama siya hanggang sa kamatayan ni Jesus sa krus. Magagawa lamang ito ng alagad na may lakas, tatag ng pananampalataya at tapat sa buhay alagad. Ito ang ginampanan ng ating pong Inang Maria at ng isa sa kanyang mga alagad sa katauhan ni Juan. Kaya nga ang tanong ay, gaano ba katatag ang ating buhay pananampalataya?
kapag may mga panganib na ating pong sinusuong at may mga dumarating sa ating kinakaharap. Paano ba natin tinutugunan ang mga pangangailangan at kahirapan sa buhay? Sa ating pagtitiwala at pag-asa sa Diyos na darating ang kanyang tulong. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.